Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay Solana kung saan ay nahigitan po niya itong si Ethereum sa lahat ng mga kilalang or nangungunang mga crypto exchanges. Maliban rito ay nahigitan niya rin si XRP pagdating sa market cap. Ayan, sa laki po or sukat ng market capitalization. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, ang sabi po rito ay Solana or Sol is extending its breakthrough for the year as it records breaking transaction volume exceeds that of Ethereum on key trading platforms. Kaya yan, si Solana ay talagang sumabog po talaga sa taong ito sapagkat nakapagtala po siya ng isang record breaking na transaction volume. Yan, at nahigitan po niya itong si Ethereum sa mga nangungunang mga crypto exchanges platform. Yan. Kaya the intriguing performance of Solana has placed the cryptocurrency on the radar of most traders. Kaya yan, dulot po ng magandang performance na ipinapakita ni Solana ngayon ay talagang maraming mga traders ang nakatutok sa kanya. At press time, the digital currency soared as high as 12.23% in the past 24 hours to $87.18. Kaya yan, umakyat po siya nitong nakalipas lamang na 24 oras ng 12.23%. Ito na po ay naglalaro, yung kanyang presyo ay naglalaro na po dito sa $87.18. In tandem, Solana's market capitalization has jumped by more than 12%. Yan, to $37.2 billion as the 24-hour trading volume recorded a 100% jump to $4.4 billion. Ang tindi po ng kanyang 24-hour trading volume. Yan, biruin mo naman, 100% po yan na pagtalon ng kanyang trading volume. At ito na po ay nasa mga $4.4 billion. With the current outlook, Solana has now surpassed XRP in market capitalization as the latter is now worth just $33.4 billion. Kaya yan, nahigitan niya rin ang itong si XRP. Yan, base po sa kanilang market capitalization. Kaya yan, ang tindi po ni Solana ngayon. Solana outranking Ethereum. According to insight from Kaiko Research, Riyad Kari, Solana's trading volume on Upbit has surpassed that of Ethereum for 55 consecutive days. Ayan. Nasa 55 days, sunod-sunod po yan na 55 days ay tinalo ni Solana ang Ethereum pagdating sa trading volume base po rito sa datos mula kay Upbit. The same trend surfaced on MEXC, where Ethereum's volume has lagged behind Solana's for 15 days straight. Ayan. Pagdating naman ba po dito kay MEXC ay ganun din. Nahuhuli ang trading volume ni Ethereum kumpara kay Solana at nangyari po yan sa loob ng 15 araw. Yan, diretso po yan na 15 araw. Ayan, Kraken, and Coinbase Global Incorporated are not left behind, with Solana outpacing Ethereum for 9 days out of the past 14 on the former and 3 of the past 13 days on the latter. Kaya yan, ganun din po kay Kraken at saka kay Coinbase. Ayan, hinigitan na rin ni Solana itong si Ethereum. Ayan. This impressive performance has also rubbed off on the differentials in the price of the two assets. Ayan, ito po yung actual na post ni Riyad Kari. Ayan, sa pangyayaring ito na nahigitan ni Solana itong si Ethereum sa mga iba't ibang mga exchanges. Yan, dito kay Kraken, Coinbase, MEXC at yan, mas matindi po talaga dito kay Upbit. Biruin mo naman 55 days.
Ayan, ayan, meron po siyang chart dito. Ayan, kay Binance. Ay nakikita po natin yung kulay itim. Ayan, kay Ethereum. Yung kulay orange na ito or parang kulay brown ay si Solana po yan. Bar ni Solana. At nakikita na po natin dito. Ayan. Nakakalamang po siya kung makikita po natin dito kay Bybit. At saka ayan, mapapansin natin na medyo mas mahaba yung bar ni Ethereum dito kay Binance at saka kay Bybit. Lalong-lalo na dito kay Bybit. Dito po talaga mas nakakalamang itong si Ethereum. Kaya kita natin mas maliliit yung mga sukat ng mga orange. Ayan, at ganun din dito kay Binance. Ayan, pero dito kay Coinbase ay nakikita po natin na ayan, medyo dito sa mga October po yan, October hanggang December ay yan, medyo parang pantay. Ayan, kung minsan ay nakakalamang si Solana at kung minsan ay nakakalamang naman si Ethereum. Dito kay Kraken ay ayan, mukhang mas maraming lamang itong si Solana. Itong kay KuCoin ay lamang na lamang po si Ethereum. Dito kay Mexi ay ayan, lamang na lamang po si Solana. Dito kay OKX ay lamang na lamang naman itong si Ethereum. Pero pagdating dito kay Upbit ay ayan, sobrang lamang po ng Solana. Ayan yung metrics niya mula sa iba't ibang mga exchanges. While Solana has jumped by 345% in the past 3 months, Ethereum has only managed to grow by 40% within the same period. Kaya ayan, in comparison sa kanilang paglago sa presyo ay ayan, nitong nakalipas na 3 buwan ay sumabog po si Solana ng 345%. Samantalang si Ethereum nitong nakalipas naman na 3 buwan ay lumago lamang po ito sa 40%. Ayan. Kaya ang laki po ng kanilang difference. While the growing debate about Ethereum and Solana, by all metrics, the latter is winning as a high-performance outfit. However, its market capitalization is a fraction of that $270.6 billion that Ethereum boasts of. Kaya yan, lamang na lamang itong si Solana ngayon sa lahat ng metrics. Ayan, kumpara dito kay Ethereum. Kaya yan, maganda po yung kanyang pinapakitang performance sa ngayon. Pero pagdating po sa market capitalization ay kung ikukumpara po natin ang kanilang market capitalization ay higit pa rin na mas nakakalamang naman itong si Ethereum. Yan, ang laki po ng kanyang market cap, nasa $270.6 billion. Yan, sabi po rito ay fraction lamang po yung market cap ni Solana compared dito sa market cap ni Ethereum. Ayan, the Solana advantage. As blockchain networks with established developer ecosystem, it is worth noting that both Ethereum and Solana have robust developmental activity at this time. Ayan, the shift in embrace, however, is based on sentiments that most traders are nursing at times. While Shiba Inu and other Ethereum-based meme coins have helped elevate the status of the blockchain in times past, investors are now more gravitating to Bonk, the sensational meme coin built on Solana. The debut of an airdrop for Bonk in Solana mobile phone owners has also driven sentiment through the roof in recent times. Kaya yan. Pagdating naman po sa mga meme coins ay matindi na rin yung itong meme coin ni Solana. Yan po si Bonk. Ayan, at alam naman po natin siguro na ayan, talagang mas matindi pa yung performance nitong si Bonk kumpara mismo dito kay Solana. Mas malaki yung kanyang ibinigay na price gain. Ayan, sumabog po talaga ito. Mula nung nag-debut sila, na namigay po sila ng mga free airdrop. Ayan, kapalit po ng pagbili ng kanilang mga mobile phones. Ayan, kapag bumili ka po ng yung tinatawag po nilang Saga. Ayan, Saga mobile phone. Ayan, nasa mga $500 po yung original na presyo nito. Pero tumaas ng tumaas nung tumaas din yung presyo ni Bonk. Kasi kung pag bumili ka ng isang mobile phone,
yan, Solana mobile phone, ay meron ka pong makukuha. May kasama po ito na airdrop ng BONG na umaabot ng 30 million na BONG token. Kaya yan, sinamantala po ng mga yan, yung hindi naman talaga yung habol nila rito ay yung bumili ng Solana mobile phone, kundi yung habol nila ay yung makukuha nila na airdrop na BONG token. Kaya yan, naubos po yung Solana mobile phone dahil dyan. Besides the influence of BONG, the fact that all fears related to the liquidation of Sol as a major asset owned by Bancraft FTX exchange have been allayed is further giving investors the confidence to go all out on the coin. Kaya yan. Kung titignan po kasi natin yung nitong history, ay si Solana ay may connection dito sa na-bankrupt na FTX exchange. Kaya yan, nagdulot po yan ng takot sa lahat ng mga investors ni Solana. Kaya nung nag-collapse po itong si FTX ay marami talagang bumagsak po na rin po yung presyo ni Solana. Pero yan, ngayon ay nakakabawi naman po siya, bumabangon siya. For its ecosystem potential, top firms like VanEck have tipped Solana to hit a high price target of $3,211 before the end of this decade. Ayan. Si VanEck, isa po itong analytic platform na nagbibigay na rin po ng forecast sa iba't ibang mga cryptocurrencies, at meron po siyang forecast dito kay Solana na magagawa daw po nitong akyatin ang napakataas na presyo na $3,211 bago magtapos ang dekada na ito. Ayan, mga 2030 po siguro yan. Yan ang tungkol kay Solana. Ayan, ang ganda po ng kanyang ipinapakitang performance sa ngayon. Kaya sana nga ay magtuloy-tuloy ang ganitong magandang performance ni Solana. Ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ng aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.